mga bagay na dati akala natin habang buhay na natin gagamitin at makikita pero hindi natin alam sa pagdating ng panahon sila rin ay nawala at naging obsolete. Ang tanong, bakit sila nawala sa uso? Yan ang pag-usapan po natin. Mga kapatid, naalala niyo pa na may payphone sa tindahan, Yahoo Messenger na may green na tuldok, Nokia na 5110 na may maliit na antena. Kahit ibato mo sa magnanakaw, ibabato sa'yo pabalik. Alam mo, nakaka-throwback talaga yung mga bagay na yun. At sa video na ito, pag-uusapan po natin, ano yung mga nostalgic moment. Pag-uusapan din natin bakit meaningful na itong mga bagay na ito at bakit sila ay wala na sa panahon na ngayon. Alam mo, kung bakit natin namimiss ang mga bagay na yun, dahil those things, number one, naging innovative nung panahon na yun. Pero sa totoo lang, hindi naman sila perfect. Di ba naalala niyo pa pag-open tayo ng computer, sobrang bagal. Aabuti ka ng 2 days. Tapos pumasok ka sa internet, di ba? Di ba? Ang tagal-tagal. Grabe, napaka-hassle. Pero memorable. Kasi noon, kailangan natin pagharapan talaga yung mga connection. Kailangan may effort, may value. Pero isipin mo ngayon, walang wifi, walang unlimited data. Di ba? Imagine mo, paano tayo mabubuhay? Kaya nga, mas exciting po ang panahon ngayon. Di ba? Sa panahon ngayon kasi everything is quick, everything is fast. Kaya nga, very important that we need to appreciate what we have right now. Magbalik tanaw tayo nung 1990s and early 2000. Dati, hindi po instant ang communication. Delayed, di ba? Kailangan mo magsikap para makapag-usap ka sa isang tao. Naalala ko pa nga, alam mo ba, kailangan mo magbayad ng 60 plus pesos per minute para makatawag ka ng long distance call. Pipila ka pa. Yung Yahoo Messenger, hintay mo mag-connect sa internet. Nokia. Wala pang touchscreen. Pindot-pindot pa. Kaya kung makikita mo talaga, ang payphone right now ay tinatawag natin na cellphone. Ang Yahoo Messenger. Naalala niyo pa yung photo album? Yan na po yung tinatawag ng Friendster na ngayon naging Instagram na. Pero kung titignan po natin talaga, ang bilis talaga mag-evolve ang panahon. Pero ang masakit na reality ngayon is this. Kahit tayo ay mas connected digitally, pero mas marami pa rin taong lonely. Mas mabilis ang communication, pero mas mababa ang connection. Mas maraming na tayong picture, pero mas konti ang memories. Bakit? Kasi noon isang phone lang, masaya na tayo. Punong-puno ng meaningful conversation. Pag may smartphone ka, libong-libong notification. Tapos after that, di ba, kahit may kausap pa sa harap, di ba, tinitignan mo yung phone mo, distracted ka. That's the reason why nawawala na yung tinatawag nating human connection. At alam mo ba, ganun din sa pera. Maraming tao busy na kumita pero hindi nila na ma-manage ang pera. So the more they make money, the more they feel stress. Na hindi nila alam, the problem is not the income problem. It's a money system problem. Do you agree? Kaya kung ikaw, kung meron kang money system na problem, let me help you. What if kung makakreate tayo ng systemic program that can help you how to save money, budget money, manage money, invest your money, and grow your money? Will you be interested? Nako, huwag ka nang mag-alala kung gumawa na kami ng tinatawag na Money Reset Kit. Itong Money Reset Kit will teach you how to budget, to track your spending, magkaroon ka ng direction pagdating sa pera. Kaya kung interesado ka to learn more, just type MRK sa comment section and I will send you the link later. So, what are the valuable lessons that we can learn from the old ways, yung nostalgic moments po natin? Ang billion lesson number 1, kung gusto mo talaga maging successful, scarcity creates value. Kapag may effort, may meaning. Sa negosyo, di ba, mas valuable ang produkto pag hindi common. Ganun din sa collection, sa bag, sa watches. So, ngayon, since nga everything is so accessible, nawawala na po ang value ng human relationship. Number 2, lalim over frequency. Hindi paramihan na ng connection, palaliman na ng connection. That's the reason why, alam mo ngayon, mas meaningful ang conversation kung kayo ay nag-uusap. That's the reason why, ngayon ako I love pickleball. Kasi pag nasa pickleball court ka, hindi ka na masyadong nagsa-cellphone nanonood ka kung paano maglaro ang pickleball, tapos nakikipag-usap ka sa kapwa-tao. Bumabalik ang tinatawag nating communication and networking. And then, billion lesson number 3, preserve what is important and what matters to you. Noon, talagang intentional ka na magsasave ng memories. Naalala niyo pa nung panahon na kailangan mo kumuha ng Instamatic camera, nagko-Kodak ka, tapos pagkatapos mong Kodak, wala ka pang makikita kasi hihintayin mo pang ma-process, ma-develop. Pag na-develop, tsaka mo makikita kung ano ang tama at ano yung tinatawag na overexposed. Tsaka mo ma-appreciate, ang ganda nila, di ba nakakatuwa to? And it relieves memories. Ngayon naman,
napakabilis. Kinakapture na natin immediately, pero pagkatapos nun minsan, hindi natin na-appreciate. Kaya nga, ang tunay na tanong is this. Huwag natin tanungin kung nasaan ang Nokia. Bakit nawala ang Friendster? Ang dapat tanungin natin, ano sa buhay mo ang unting-unting nawawala na dahil hindi mo na nabibigyan ng halaga? Ang oras mo ba? Relationship mo ba? Pangarap mo ba? O sarili mo ba? Tatandaan mo, yung mga bagay na pinaghirapan po natin ay yung mga bagay na hindi natin makakalimutan. What you work hard for, you will value. And what you value, you will protect. Katulad ko, nanggaling kami sa pamilyang wala. Kaya I work hard. Right now, I earn money. I protect the value of money. Alam ko ang perang hindi pinupulot. Kaya huwag mong isipin na lumang isipan na yan, Chinky. Ito, gawin natin itong paalala. Hindi lahat ng bago mahalaga. Minsan, ang tunay na value, yung bibigyan natin ng oras, effort, at attention. At baka kailangan mo yan ngayon. Hindi na mas maraming bagay, gadgets, experience. Baka kailangan mo, palalimin mo lang kung anong meron ka. Count your blessings. Do not look at the things that you do not have, but look at the things and be grateful for what you have. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and share this with someone who needs to hear this today. Tatandaan, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang work coach. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.